Diba? We are in Christ. Ngayon po, makita po natin, kapag tayo po ay naging Kristiyano, meron dapat tayong new normal. Hello. Ang problema, nakalimutan nyo, nagkaroon kayo ng Kristo, ng relasyon sa ating Panginoon, akala na same lang ang dating buhay natin. But, dapat po natin makita sa umagang ito na tayo din pala ay dumaan na sa new normal noon pala. Diba? Kung kailan po natin tinanggap ang Panginoon, doon nag-start yung new normal. Hello, natandaan niyo po ba? Ako April 25, 2005. Youth camp sa Mile High. Yeah, po, gabi po yun. Sino po nakakatanda? Diba? Dapat tanda po natin. Yun yung kasi yung bagong pasimula natin. Yun yung start ng new normal natin. Diba? Sa pamamagitan ng pamumuhay bilang mamamayan ng langit. Citizens of heaven. Pero kung makapansin nyo, kung hindi nyo napansin noon at papansinin nyo naman ngayon, makikita po natin may malaking pagbabago. May malaking adjustment dapat tayong ginagawa or ginawa. Hello? Sino after tumanggap sa Panginoon? Wala na. After umiyak, pumuli sipon, after ng youth camp or saan man tayong lugar tumanggap sa Panginoon, kinabukasan, ay stop sa pakiramdam. Pero normal lahat yung ginagawa mo, yung iniisip mo, yung sinasabi mo. Walang nabago. Diba? Ngayong umaga po, yan, hindi na tayo lalayo sa pangyayari sa sitwasyon natin ngayon sa ating lipunan at hindi natin lalayo yung salita ng Diyos. Diba? Kasi makita po natin, dapat tayo po ay merong new normal. New normal na kung saan dapat namumuhay na tayo bilang mamamayan ng langit at hindi mamamayan ng mundo ito. Diba? Kung makapansin niyo yung mga unang talata po dito, hindi malaman ni Pablo kung gusto niya pumunta sa Ama o manatiling buhay. Diba? Kasi much better sa kanya na pumunta na sa Ama. Diba? Kasi doon wala na siya paghihirap. Pero mas pinili niyang mabuhay para doon sa iglesia po ng Pilipos. Ang kausap po ni Pablo dito ay yung mga taga-Pilipos, yung iglesia po ng Pilipos. At tayo bilang sa iglesia ng Panginoon, ito rin po yung sinasabi po sa ating mga kapatid na kung saan dapat tayo mamuhay, diba, as citizens of heaven. Ang tanong, paano nga po ba tayo nabubuhay o namumuhay bilang mamamayan ng langit? Sige nga po. Isipin niyo yung dati yung buhay at yung buhay niyo ngayon. Diba? Mas magiging lamang, ay, almost same lang, walang pinagkaiba. Diba? Makita po natin, mahirap talaga yung adjustment. Diba? Kahit sa society natin ngayon, mahirap yung mga ginagawa adjustment natin na laging nakamas. Diba? Yung iba po ay may hapo. Diba? Nahihirap po silang may mask. Kasi nahihirap po silang huminga. Pero ginagawa nila yung bilang pagsunod sa new normal. Ganun din po sa ating Panginoon. Tinanggap natin ang Panginoon, madalang adjustment, may mga binabago ang Lord. Diba? Nagiging bago yung kinikilusan natin, bago yung circle of friends natin, hindi na kagaya dati, na dapat, hindi na talaga. Diba? Hindi na ganun yung pinag-uusapan natin. Binabago tayo, diba? Sa new normal. Kasi alam po natin, hindi na tayo taga-lupa, kundi tayo ay taga-langit. Ngayon po, ilang mga bagay mula po sa ating talata na binasa, ay makita po natin how do we live as citizens of heaven. Paano nga po ba tayo mamumuhay bilang mamamayan ng langit? Pwede na po ba kayo? Nababasa po ba ng lahat? Maliwanag po. How do we live as citizens of heaven? Hindi ko na po kayo papahirapan. Hindi na po kalilipat sa kung saan sa mga talata. Mag-focus tayo sa ating pong binasang mga talata. Para mas mabilis po natin itong magawa. Okay po, number 1 sa dito, by conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Ang hirap naman pala ng points. Diba? Ayan. Makita po natin, ibig sabihin lang po yan, dapat natin pangasiwaan ating mga sarili na kung saan dapat maging, nararapat yung ating pamumuhay. Po? Mamuhay po tayo ng nararapat doon sa mabuting balita. Diba po? Tungkol po kay Kristo.
Hello? Dapat yung pagiging Christian natin fitted doon sa ating pamumuhay. Diba? Sa ating sarili. Dapat po, makita po natin, yung pagiging Kristiyano, ang sarap sabihin na Christian po ako. Diba? Pero nagiging ano po ba yung fitted doon sa pagkatao natin? Kung paano natin pangasiwaan yung ating sarili. Diba? Kaya hindi sapat na sabihin mo Kristiyano ka. Kahit hindi mo sabihin Kristiyano ka, may mga taong ramdam na may kakaiba sa'yo. Diba? Dati nakikipagkwentuhan kayo sa git. Yung pababa niya, doon nyo lang malalaman, Christian pala, siya kaya ang sa loob. Diba? Ang sarap niya magsalita. Diba? Mata po natin, meron siya na conduct sa kanyang sarili by means of advising, diba? Encouraging, diba? Kasi hindi kilala. May mga ganong tao. Diba? At sa banda niya huli lang malalaman, Christian pala. Diba? At nawawag po sa ating maging questionable, Christian ba yan? Diba? Ano mas masarap? Christian pala. O, Christian ba yan? Diba? Dalawang tanong na magkaiba mo ang feedback dun sa kasama or dun sa nakasalamuhan mong tao. Hello? Huwag niyo mahayaan ang sarili po natin ay maging questionable sa harapan din ng mga taong nakapaligid sa atin. Christian ba yan? Diba? Sabi ko nga po, the new normal citizen, diba citizens of heaven? Dapat po, pinapractice po natin ngayon na tayo ay maging mamamayan ng langit. Kung gusto niyo talaga doon maging manirahan. Diba? Kung ayaw naman po ng iba, ay practice niyo talaga yung citizens of hell. Diba po? Kaya pala sama ng ugali, nagpa-practice na papunta doon. Diba? Hello? Pero dahil pinag-claim natin na may Kristo tayo sa ating buhay, diba? I-practice po natin, i-conduct po natin yung sarili po natin na maging karapat-dapat, diba? Yung ating pamumuhay po doon sa mabuti pong balita. Sabi po dyan, diba, sa verse 27, above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news, diba, about Christ. Ay mapapansin natin yung kasunod dito, sabi niya, then whether I come and see you again or only hear about you. Sabi doon, makasama man sa Tagalog po kay Saibo doon, sa gayon makabalik man ako sa inyong piling o hindi. Nasaan po ba si Pablo? Diba? Siya po ay nasa kulungan. Hello? Ano ba ito natin application sa buhay? Sabi na mamuhay ng nararapat. Diba po? Doon sa mabuting balita na tungkol kay Kristo po. Hence, makita po natin dito, isang application sa ating buhay, kahit wala si pastor o nandyan man si pastor, dapat pangasiwaan mo ng tama ang iyong buhay. Hello? Si Pablo nakabilanggo ng sinulat niya to. Kaya po, kaya hindi na mabisita yung iglesia ng Pilipos. Kaya sabi, makapunta man ako or hindi, di ba? Makita po natin na dapat po, kahit wala po yung pastor natin, yung leaders natin, di ba, namumuhay tayo ng nararapat para sa Panginoon. Hello? Kaya po, mata po natin ito na meron dapat tayong ginagawa. May nakatingin man o wala. Diba? Nasa loob man tayo ng simbahan o nasa labas man po tayo. Ngayon tanong, paano po natin maipoconduct yung ating sarili? Paano mo mapapakasiwal? Ano yung dapat na ginagawa po natin? And sabi dito, by standing together in the spirit and purpose. Kaya pumana po natin sa verse 27 pa rin. Kaya po, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose. Kailangan po daw ang isang iglesia ay mayroong isang spirito at isang purpose. Hello? Meron po ba tayo? Diba? Dapat ang iglesia ng dalim o ang iglesia ng Kalawan, iisa ang layunin, iisa ang spirito. And dapat kanilang ang spirito kahimik. Wala pong naiiba. Kasi pag may nag-ingay, makikita ibang spirit nito. Gusto lang yata makipagkwentuhan kaya umatid. Diba? Mata po natin, dapat meron tayong isang purpose. Ano yung layunin po natin kung bakit tayo naging Kristiyano? Diba? Ano yung layunin po natin, bakit ginagawa natin yung paglilingkod sa Panginoon?
Diba? Dapat pure na ito ay para i-glorify ang Panginoon. Dapat i-worship ang Panginoon. Hindi po meron tayong mga hidden agenda. Diba? Para maging sikat ako sa online media. Diba? Para maging malapit ako kay pastor. Para naman yung isa-suggest ko ay oo sila. Diba dapat walang gawing spirito? Isa yung spirit po natin ay binigay ang Panginoon. Isang spirito po tayo nakipagka-isa. Kaya makikita po natin, kapag ganito yung ginawa po natin, tayong lahat ay, sabi doon, nag-stand together na kung saan isa yung spirit and purpose, diba lalabas yung pagkakaroon natin ng new normal. Diba? Sino gusto masabi, ay tagalangit to? Diba? Kasi gusto niyo sabihin, ay taga-impyerno to. Diba? By His words, diba yung sa kanyang mga ginagawa, dapat nakita po na tayo po ay tagalangit. Pangalawang bagay, by fighting together for the faith. Nandiyan lang po sa talata po natin yan. By fighting together for the faith. Kaya po, dapat ipinaglalaban po natin ang ating pananampalataya. Sabi ko doon, which is the good news. Diba? Yung mabuting balita yung ipinaglalaban po natin. Diba? Hindi natin dapat ipaglaban kung ano lang alam natin tama. Hindi lang dapat natin pinaglalaban yung ating sarili, kundi yung mabuting balita. Amen. Hindi ang reliyon ang ipaglalaban po natin, kundi yung mabuting balita. Hello? Madami nakikipag-debate kung ano yung tama. Pero ang sabi dito, di ba, ang ipaglaban natin, yung pananampalataya po natin, doon, na kung saan ang tinutukoy po ay yung mabuti po balita. Diba? Walang mananalo kahit anong gawin po natin kung iba yung ipinaglalaban po natin. By means of that po, makita po natin na tayo po ay nakakondak yung ating sarili patungo po doon sa nararapat na pamumuhay bilang po isang tagapangasiwa po ng ating Panginoon. Bilang isang mamamayan po ng Diyos. Gusto po ba natin yun? Amen. Okay po. And number 2, sabi po dyan, by courage and steadfastness in suffering. Sino po dito matapang na tao? Sino po dito yung kayang magtiis sa kanyang mga paghihirap? Hello? Isa po yan sa sinasabi ng Lord para tayo ay mamuhay bilang mamamayan ng langit. Matuto kang maging matapang. Matuto kang maging steadfast. Diba? Matatag, matiyaga, kahit anumang pagsubok or paghihirap. Basahin po ulit natin yung verse 28 to 29. Sa Tagalog ko na po basahin. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpakatagad kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis. Magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon kasama na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Kamata po natin dito, dapat po, ano man yung hirap ng sitwasyon na meron tayo, matuto tayo maging matapang. Hindi tayo mananapak ng mananapak. Magiging matapang na kayanin po natin yung ano itong sitwasyon na meron tayo. Diba? Kung ano yung binigay sa atin ng Lord, dapat po ay lumaban po tayo para po dito. Diba? Dahil sabi doon, bilang citizens, bilang mamayan po ng langit, kailangan po natin ng tapang. Diba? Dahil tapang po ang ibinigay sa atin, hindi ang kaluwagan. Diba po? Mata po natin, sa ito dyan, don't be intimidated. Diba? In any way by your enemies. Huwag daw po tayo ma-intimidate. Huwag po daw tayo matakot. Kaya po, huwag tayong matakot dun sa kayang gawin po ng kaaway sa atin. Hello. Kaya po sabi ng Biblia, malinaw pong sinabi ng Lord na dapat po tayo
as a Christian, as a citizens of heaven, yan, para magkaroon ka ng tapang, huwag kang matakot. Amen. Diba? Huwag tayong matakot na humarap anuman po yung sufferings, anuman yung paghihirap, difficulties ng ating mga buhay. And secondly, say po dyan, by suffering for the sake of Christ. Diba? Una, huwag tayong intimidating dun sa mga kaaway. Diba? Pangalawa, by suffering for the sake of Christ. Na handa po tayo mag-suffer, handa tayo maghirap para po sa ating Panginoon. Bakit po? Si Pablo po nakulong dahil sa kanyang pananampalataya. Yung dati nag-uusig, siya po ngayon nausig. Diba po? Pero hindi siya sumuko na nasa kulungan. Sumulat pa po siya ng encouragement para po sa mga iglesia po. Ganun po siya naging katapang, ganun siya naging katatag doon po sa panahon ng kanyang paghihirap. Hello, saan po tayo ngayon nakabilanggo? Ano po yung kumukulong sa inyo ngayon? Yung piling nyo meron kayong talikala sa paa na hindi kayo makaalis-alis. Yung GCQ, yung kawalan ng pera, diba? Ano yung mga humahadlang sa inyo? Diba na nagpapahirap po sa atin ngayon? Sige nga po, isipin po natin, yung piling po natin nakakulong na tayo sa ganong sitwasyon ng buhay natin. Na naisip natin, napakahirap. Diba? Ganito na lamang ba yung buhay ko? Yung mga ganun tayong tanong, ilang tao. Hindi na ba ito mag-excel, hindi na ba ito mababago, hindi ba ito mas magiging maganda? Biruin niyo si Pablo, lingkod ng Diyos. Pero dumadaan sa ganung suffering. Buti nga dito, wala pong nabilanggo eh. Diba? Ang try niyo magala ng walang mas para matry niyo kung anong feeling ni Pablo. Ay, ganito pala yun. Susulat ako sa iglesia ng Davao. Pakitulungan po ako may piyagsa po ako 30,000. Ganun po kaya? Yung mahirap. Mahirap yung sitwasyon ni Pablo. Pero may kanya-kanya po tayong hirap. Napiling natin tayo po ay nabilanggo. Pero makita po natin ano ang ginawa ni Pablo. Hindi siya natakot doon sa mga kaaway, doon sa nagbilanggo sa kanya. Diba? Hindi siya napatigil, diba? Nung mga ganun, naging steadfast po siya sa pamamagitan po ng patuloy na pag-encourage sa kanyang mga iglesia na itayo. Pagpapalakas ng loob doon sa mga kapatiran. Na dapat po, makita po natin, ito yung naging new normal ni Pablo eh. Dati malaya siya nakakagala, diba? Bumibisita sa mga iglesia, nakakapangaral. Pero dahil siya ay binilanggo, diba, ito yung dinadaan yung suffering, meron siyang new normal. Kahit nakakulong ako, magsusulat pa rin ako para sa iglesia. Tayo kaya, kung ito yung sitwasyon, ito yung paghihirap ng buhay natin ngayon, ano yung pwede mo pang gawin? Diba po? Hirap na hirap na ako sa buhay ko. Ngayon nahihirapan ka sa buhay mo, ano yung pwede mo gawin? Ngayon wala kang pera, ano yung pwede mong gawin? Diba? Ngayon hindi ka makaalis, ano yung pwede mong gawin? Diba? Gagawa lahat ng DIY sa buong bahay. Diba, Timay? Ano yung pwede natin gawin? Do it yourself. Diba po? Madami tayong pwedeng gawin sa panahon ng ating suffering. At hindi naman tayo pababayaan po ng ating po Panginoong Jesus. Diba? May magagawa tayo sa tulong pa rin ng ating Panginoon dahil tayo po ay mamamayan ng langit. Hello? Hindi kayo hahayaan ng Lord na pabayaan sa anumang sufferings na pinagdadaanan po natin. Mata po natin sa verse 30. Sabi po dyan, we are in struggling together. You have seen my struggle in the past and you know that I am still in the midst of it. Patunay po na makita po na yung mga iglesia daw po ng Pilipos, nakita nila yung paghihirap ni Pablo at nakikita pa rin daw nila kayo. Kasi nga po, nanatili po siya doon sa kulungan nung sinulat niya po ito. Diba? Napakalaking encouragement para po sa tao ito. Yung mga pastors po na nagsasalita sa unahan sa inyo, yung mga pastor po na nag-encourage sa inyo, may mga suffering po yan. Kala nyo ang nakatitibay, di ba po ang lalakas. Diba? May mga pinagdadaanan po yung katulad ni Pablo. Pero makita po natin na nanatiling nakatayo. Diba po ang mga pastor pa, kahit nigalit na, masakit ang ulo, ganyan-ganito, tumatatayo yan sa unahan para mag-encourage yung mga nangihina. Diba po?
Mga kapo, nakita ng mga taga-Pilipos yung pinagdadaanan ni Pablo. At tanong ko po sa inyo, nakikita niyo po yung pinagdadaanan ng mga pastors niyo? Hindi po namin alam. Diba? Mix-up na po kaya si pastora kung wala ay matulungan. Diba? May mga tanggap na yun sa Gcash, diba? Nakita po natin, dapat alam niyo din naman po kung anong suffering pinagdadaanan ng mga leaders niyo. Hindi lamang kayo puro sarili, kailangan si pastora makausap para palakasin. Kailangan si pastora may nagsusuntukan. Diba po? Lagi na lang kailangan si pastora. Paano po kailangan talaga kayo ni pastora? Although hindi naman po hindi namin sinasabi kung ano po yung pinagdadaanan po naman. Pero makita nyo, ang iglesia alam po yung pinagdadaanan sa suffering ni Pablo. At dapat po tayo alam din po natin ito. Vice versa. Alam po ng mga pastora nyo, yung kilala na po kayo kung anong iniisip nyo, kung anong problema nyo. Kahit hindi pa kayo magsalita, alam minsan ng mga pastor kung ano yung problema. O alam ng mga pastor na may problema kayo. At dapat po tayo bilang mga lingkod, tayo po bilang mga Kristiyano, bilang tagalangit, nga po, dapat po tayo ay nakikijoin sa suffering. Ano po yung nakikijoin sa suffering? Huwag niyo lamang mong hayaan na yung isa lang yung nagsasuffer, hindi niyo tutulungan. Huwag lalong higit, huwag niyong hahayaan na yung mga leaders niyo, yung mga pastors niyo, yung nagsasuffer lamang, kayo nag-i-enjoy. Diba? Kasi alam po natin, tayo po bilang iglesia, humuhugot tayo ng lakas doon sa mga itinalaga ng Diyos. Ngayon po, paano kung sila po yung nangihina, ano po yung pwede natin gawin? Diba? Si Pablo, pero niya nakakulong, hindi natin alam kung ilang tangikalaan nakalagay sa kanya habang sinusunan niya yun. Diba? At yung problema niya, paano niya i-deliver yun sa iglesia? Diba? Yung mga pastors, habang po naggagawa ng sermon, naisip niyo, ano kaya? Kumakain pa ba si pastora habang naggagawa ng sermon? Diba? Nakakatulog pa ba ang mga pastor habang naggagawa ng sermon? Dapat alam po natin ito sa ating pong sarili. At dapat may ginagawa tayong action. Diba? Ang mga leaders kasi to the rescue. Diba po? Meron kayong iiyakan, meron kayong sasabihan. Pero ang tanong, ang mga pastors po ba meron pong sasabihan? O meron po ba sa inyong naiiyakan? Diba po? Magagawa lang nyo lang kung meron tayong intimate relationship. Diba? Sabi doon sa isang mentor na, pwede nyo sabihin ng mga pastors, make sure lang na meron kayong pinakitang relasyon, malalim na relasyon sa kanila. Hindi nyo pwedeng sabihin ng mga pastors kung wala kayo nito. Diba? Sino kayo? Pero pag meron kayong closeness, diba? Sasabi ma-advise nyo rin sila. Kahit alam po natin sila yung mga leaders natin. Diba? Tamata po natin by courage and steadfastness in suffering. Na tayong lahat po sama-sama dumadaan sa ganong hirap. Sa iba't ibang hirap, pero ang sabi ng Lord, kailangan po natin magkaroon ng katapangan at katatagan. At dapat po, ito po ay magkaroon po tayo. Amen po ba? Yan yung mga adjustment, ilang mga adjustment na kailangan po natin gawin as we have a new normal po sa ating buhay. Diba? As citizens of heaven, dapat po i-adjust po natin sa sarili po natin. Huwag po natin hayaan, ay narinig ko dapat kayo gawin kung ganyan. Diba? Yun lang, narinig po natin. Dapat po, gawin po natin sa buhay po natin. Kristiyano kami. Kristiyano na po tayo. Dapat po, meron na tayong ginagawa pag-a-adjust. Mahirap po. Diba po? Yung mga ilang Kristiyano, nahirapan pag-a-adjust sa bisyo, nahirapan mag-adjust sa mga taong kailangan alisin ng Lord para hindi sila bumalik doon. Madaming mga adjustment na ibinigay ng Lord. Mahirap, masakit, pero kailangan po natin gawin. Diba po? Nung naging Kristiyano tayo, may mga taong nawala sa ating buhay. Yung hindi natin mahila sa Panginoon. Na minsan tayo pa po yung nahihila. At dapat po, bilang mga Kristiyano, alam po natin sa ating buhay na meron tayong the new normal. Hindi lang po sa society, sa government natin ginagalawan, kundi bilang Kristiyano, bilang mamayan po ng langit. Meron dapat tayong ginagawang adjustment, gaano man ito kahirap.
Maraming Kristiyano po ang hindi lalago kapag po walang ginawang adjustment sa buhay. Nakita nyo, bakit may makatanong po sa akin po kung dahil nagtanong, Pastor, bakit si ganito ganun pa rin? Diba po? Alam po ba niya na siya ay mamamay ng langit? Alam ba niya na may new normal na dapat natakbuhin? Diba? Yun po yung dapat po natin makita. Ngayon po, kaya buksan po muli natin ang ating Biblia. Dito po tayo magwakas sa mga talata po ito. Sa Efeso chapter 2, verse 17 to 19. Sabi po dito, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ng magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil at sa inyong mga Hudyo. Dahil kay Kristo tayo nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Verse 19, sa mga tuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanya sambahayan. Now, umata po natin mga kapatid na ang purpose ng Lord sa Kanyang pagparito upang po ipangaral yung magandang balita. Yung kapayapaan, yung kaligtasan na ibibigay po ng ating Diyos. Yung maging hintil man daw po tayo or Hudyo. Ibig sabihin po, sa atin po, as bilang mga hintil, nakating sa atin ang magandang balita. At ngayon po, sayo po dito, tayo daw po ay nakakalapit ngayon sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. As a church, isa na dapat ang Spirit po natin. Ang banal na Espiritu dapat ang nangunguna sa bawat isa. Hindi ang sarili po natin kagustuhan. At ang sabi po sa verse 19, sa mga tuwid, hindi na kayo dayuhan. Diba po? Mahirap po tumira sa isang bahay na hindi mo bahay. Pag nangungupahan ka lang. Diba? Pag hindi ka na bayad, pwede kang paalisin. Diba? Kung hindi mo sariling bahay, makita po natin, hindi ka makakilos ng normal, ng ayos. Yung lahat ng gusto mo, pwede na hindi mo magawa. Kasi nga po, nakikitira lang. Pero makita po natin sa talata po ito, hindi na daw po tayo dayuhan ng taga-ibang bansa. Diba? Sabi doon, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Ibig sabihin, kasama na po tayo, kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. At ibig sabihin po nito, tayo po ay magiging, o tayo po ay mamamayan na ngayon ng langit. Amen po ba? O ang kailangan lamang po natin gawin ngayon mga kapatid, ay takbuhin yung new normal natin bilang mga Kristiyano. Kung nahihirapan tayo sa new normal na binibigay po ng government, mahirap din po yung new normal na binibigay ng langit. Pero dapat parehas natin itong gawin. For our sake. Para sa kaligtasan po natin ito. Parang ayaw mo. New normal na ibinibigay ng government para iligtas po yung mga tao, yung mamamayan, doon sa virus na kumakalat. Diba? At ibinigay ng lahat yung new normal para po sa ating pong kaligtasan. Sa ating pong kagalakan, kaligayahan doon sa piling po ng Ama. Dahil may mga Kristyano, minsan hindi nakakarating sa dulo. Diba? Lapit na ang Lord, doon pa bumitaw. Diba po? Kaya dapat alam po natin na kailangan kong mag-adjust, kailangan kong gawin ito pa rin yung new normal na ibigay sa akin na Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayo pong lahat ay tumayo tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, salamat o God sa kabutihan niyo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ipinakita niyo buhay na kami po ay bagong nilalang, Panginoon. At bilang mga bagong nilalang, Panginoon, dapat yung nilalakaran po namin ay bago na. Na kung saan itong mga bagong nilalakaran po, ito ay maging normal sa aming buhay. Maging normal na kami ngayon ay Kristiyano na maging normal na ngayon mga binabago na sa aming mga buhay. Salamat at Diyos dahil lang po namin kayo po ay dakila, kayo po ay tapat, na patuloy po na sumasama sa aming Panginoon. Salamat sa inyong mga sulat, Panginoon.
namin na Lord para ipakita, Panginoon. Sabi yan ng sacrifice, Panginoon. Kailangan po namin maging matapang, Panginoon. Kailangan namin maging matiyaga, Panginoon. At patuloy na maging concerned even sa mga leaders po ng aming iglesia, Panginoon. Thank you, Lord, dahil po na yung Panginoon. Meron at meron kayong pangungusap, Panginoon. Meron kayong revelation, Panginoon, sa aming buhay sa umagang ito, Panginoon. We pray, Panginoon, na kayo yung magpatuloy na mangusap sa amin. At sa bawat mga salita aming naririnig buwan sa inyo, O Diyos. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na matapos yung araw na ito na hindi kami makapagsimula na gawin yung nais na sa aming mga buhay. Patuloy, O God, pinagkakatiwala po namin ito, Panginoon. Sa lahat ng actions, sa lahat ng decisions, Panginoon, na gagawin po namin